Dahil po sa pagsunod-sunod po na pag-ulan ng 2 beses po, ito na po yung ating manukan katambayan. Unti-unti na pong bumabalik yung pag-green ng ating mga damo. Maaari po yung makatulong po para makatipid po sa pagkain po nila, pang merienda. Kaya yung kagandahan sa naka-range po ng mga manok, pwedeng makakain po ng damo. At the same time po, yung mga bunga po ng sarisa, kinakain po nila pag nahulog, lalo na po yung mga hinog. So nakakatulong din po yan sa ating mga alagang manok na mabos-bosan yung gutom pag nasa range. So kung nakikita nyo po dito sa kabila, talagang unti-unti na talaga sumisibong yung ating mga damo. So sa susunod na linggo o ngayong linggo, may kukunin po tayo 100 manok. Dito po natin ilalagay, tamang-tama po sa mga naka-range, makapang merienda. Yung mga pabo natin dito ay ano na rin po, nagiging ano na, active, malakas na rin po kumain ng damo kasi nga yan nga, bumabalik na po yung damo. Yan yung pinakapaborito nila sa lahat, yung pagkain po ng damo. Yung sisiw naman po natin dito, kinuha natin yung tubig para sa pag abot ng tanghali ay papainumin po natin sila ng Panamox 40. Yung mga sisiw naman po dito, kahit pa paano nagiging okay na po kumpara po ng dati. Kulang na lang po yan ng mga 2 to 3 days. Yun nga, sinabi ko po, 2 to 3 days yung ating succeeding pagbigay po ng antibacterial. So yan na po ang pinakamagandang gawin po pag may mga sakit yung mga manok po natin. Pagbibigay po ng tamang gamot, epektibo at siguradong bago yung ating Panamox 40. Sa pag-aalaga po ng manok, hindi talaga maiwasan yung gastos po. Una na po yung pagkain po nila, hindi po pwedeng hindi tayo gagastos po dyan. Sa ating manukan naman po na meron tayo ngayon, at karaniwan na meron tayong mga alaga dito, nasa 40 to 50 lang po. Sa gastusin po nila sa pagkain, nasa 2.5 po yan to 3,000. Yan yung maximum po, 3,000. So yan yung ginagastos po natin buwan-buwan dito. Sa kuryente naman po natin na meron tayo dito, may 2 pailaw po tayo dito sa range, doon sa kabila. Yung isa nasa ano po yan, kasama yung ating mga sisiw po dito na ginagamitan po natin ng kuryente po na mainit. Ito po kasi yung pinakamalaking gastos po sa kuryente, yung ilaw po na nagsisilbing painitan ng ating mga alagang manok. So gamit natin dito ay nasa 50 watts. So 50 watts, ano na po yan, okay na po yan kumpara po sa gamit na 100 watts. Papatayin natin po ito pag maaga na o magsisikat na yung araw. Napakalaki po ng gastos po sa ganito po na ilaw. Minsan 100 watts pag maliliit pa po. Yan yung ginagamit po natin dito, kasama yung ating mga incubator. Since isa lang po yung ating gamit incubator, hindi po masyadong malaki yung ginagastos po natin. At the same time, yung ating mga alaga po dito, hindi naman po kasi nagagamitan po natin ito ng ilaw. So walang problema din po. Pero ang kaibahan lang po pag hindi nagamit ang ilaw, may mga time talaga na magkakasipon yung ating mga alaga. So gaya na po dito, hindi natin nailawan ng ilang araw lang at umulan pa, so nagkaroon ng sipon, kaya pinaliguan po natin ito. At yan, naging okay naman po. So mag-ano tayo dyan, continue yung painom natin ng Panamox 40. Sa ilaw natin talaga nagagastos natin dito, nasa 1,500 to 2,000. So ganun po ang gastusin po ng ating mga manok. Ang maximum 2,000, yung minimum is nasa 1,500. Pero sa ngayong buwan, since kunti lang yung ating mga sisiw, hindi tayo naggamit ng maraming incubator, nasa 700 lang po. So yan yung karaniwan po na nagagastos po natin dito sa ating manukan, kasama na yung ating renta dito. Yung kabuuan talaga na nagagastos po natin dito buwan-buwan, nagre-range lang po sa 5 to 7,000. So ganun po ang ating nagagastos dito, kaya hindi po biro na mag-alaga ng manok, lalo na po pag hindi tayo nabintahan. So deduction po yan sa mga savings nyo po pag nagkataon. Kaya importante din po talaga na pag nag-alaga tayo ng manok, magkaroon talaga tayo ng market po. So yun yung pinakahalaga na tandaan po natin pag tayo po'y magpaparami. At iba na rin po yung pagpaparami po sa
Sisiw talagang hindi po basta-basta. Kain, tulog, kain lang po yan sila. At maliban din po, kasama na din po yung ating antibacterial at vitamins sa 5 to 7,000 kada buwan. Maximum ko po ay nasa 7,000, minimum nasa 5,000. Ganun na po ang pagdiskarte po dito sa ating manukan sa mga expenses po natin dito. So isang palatandaan lang po yan o isang idea lang po para kahit papano sa mga nag-umpisa magkaroon po ng idea kung magkano po yung nagagastos po natin dito. Maliban pa po yan, pag nagkaroon po tayo ng madaming manok, iba na yung usapan na din po yan. Talagang mas lalaki yung gastos po natin. So since ganito lang po karami yung ating manok, nasa 40 to 50, tamang tama po na ganun yung gagastusin po natin. Palatandaan po sa pagmamanok na kailangan na po natin ihinto yung pag-aalaga o sumuko na tayo. O sa aking pagmamanok, dumating talaga sa punto na malapit na tayong sumuko. Yun nga ay pinagpatuloy natin at sa awa naman po ng Diyos ay kumita tayo. May mga time na talaga na bawi lang po tayo sa mga gastusin. So normal naman po yan, lalo na po yung pagnegosyo ng manok, minsan mataas yung kita, minsan maliit. Pero kung halimbawa talaga na hindi ka na po kumikita, palagi ka pong naglalabas ng pera sa pagkain nila, sa kuryente, sa tubig, sa vitamins, 2-3 buwan, wala na pong kita, wala na pong pumapasok. Siguro po ay pag-isipan na po natin na ihinto na lang po. At kung ano man yung mga natitirang manok sa inyong range, sa inyong manukan, ibenta nyo lang po kahit palugi para lang po makabawi o para lang po ma-recover yung kunti po nating na-invest. May mga encounter na din po ako ng mga kaibigan na ganun po ang nangyari. At yun nga, kung sakaling dumating sa punto na yun yung gawin nyo po, ibenta nyo na po, pwede naman tayong tumanggap po ng mga manok nyo po. O kung gusto nyo po sa mga kaibigan natin na may madaming manok, pwede nyo po dalhin dito. So kumbaga ako na lang po ang magbenta. Hindi ko naman kukunin sa inyo ng palugi. Yung akin lang ay mabigyan lang po ako ng porsyento. Kumbaga ibenta nyo po ng 800 at yan ibibenta ko rin po ng 1-2 po yan. Kasi yung mga manok naman po dito, hindi naman po ibig sabihin na pag dinala nyo po dito, mabibenta po agad yan. Kailangan po yan ng 2 linggo, 3 linggo o minsan 1 buwan pa. Kung ganun yung bentahan o ganun yung transaction, kailangan ko po talaga gumastos po galing sa pera ko po. Kaya yun yung aking patong na sa 400 para at least may gap ako na 200 man lang sa pagkain at saka vitamins. At yung 200 po na maiwan, yan yung kita ko po. So ganyan yung aking diskarte dito kung may mga kaibigan tayo na magdala ng mga manok dito na ipapabinta nila sa atin. So yan po sa mga kaibigan natin na malapit pong sumuko. Sa part ko naman po, kung sakaling dumating na po sa punto na hindi na po kumikita, 5 to 6 months hindi na po tayo nabibintahan, labas lang tayo ng pera pero walang pumapasok, siguro po ay hinto na po ako. Pero since tayo naman po ay madiskarte, walang hiya, kahit saan ay nagbibenta po tayo, kahit sa tabing daan, basta importante po ay kumita po tayo. So hindi po ako nahiya kahit anumang sabihin po ng iba na nagbibenta na po tayo sa tabing daan. Ang importante lang po dito, madiskarte po tayo, lumaban tayo ng patas po sa buhay. Depende lang po talaga yan sa tao na kung ipagpatuloy yung pagmamanok, ay magagawan talaga ng paraan kung paano maibenta ito at maidispose yung mga alaga nyo po. Depende din po kasi yan sa experience. Kasi sa akin, sa tagal ko na po sa pagmamanok, napakarami ko na pong experience na napagdaanan, kaya lahat po ng mga diskarte po ay nagawa na po natin at kaya pa naman po natin ibenta. So yan po ang masasabi ko po, nasa tao po yun, nasa tao po na nag-aalaga ang pagdiskarte para maibenta yung mga manok niyo po. Lagi pong tatandaan po natin na pag gusto po natin, palagi po yan na may paraan. Kaya sa mga kaibigan natin dyan na kung kailangan na talagang sumuko, ay sumuko na po or huminto na, ay ihinto na po. Ganun lang naman po ang buhay. Hindi po ibig sabihin na kung ano po yung papasukin po natin, panalo po tayo palagi. May time talaga na matalo tayo. At least po naka-experience po tayo at baka sa susunod nating papasuking negosyo ay manalo na po tayo at magtagumpay, of course. Yan na po ngayong araw mga katambayan at salamat po pala sa mga bago po nating subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel at kung kayo lang po napadaan ngayon, sana po i-consider nyo po na i-subscribe, i-follow at i-like. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo na po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam,
shoutout muna natin yung ating kaibigan dyan na si Erwin Navarro. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye!